mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Dalawang taon na ang nakalilipas nang magpakasal kami ni Brian. Nung una, akala ko ay sapat na ang pagmamahal namin para tiisin ang layo namin sa isa't isa. Akala ko, ang pagiging asawa ng isang lalaking may mataas na pangarap ay isang karangalan. Pero unti-unti kong natutuklasan na may kaakibat pala itong kalungkutan na hindi kayang punan ng kahit anong padala o matatamis na salita sa chat. Habang ang asawa ko ay abala sa pag-abot ng kanyang mga mithiin sa ibang bansa, naiwan akong bumubuo ng buhay sa mga sulyap sa screen ng telepono at sa mga planong laging nauuwi sa susunod na lang. Ang bawat I love you niya ay parang isang pangako na unti-unting kumukupas ang kulay dahil sa dalas ng pag-ulit ng wala namang kasamang yakap. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maida. Sa totoo lang, wala naman akong ibang hangarin kundi ang maging isang tapat na asawa. Ngunit dahil sadyang mapaglaro ang buhay, sa gitna ng matinding pangungulila at sa lamig ng aking pag-iisa, hindi ko sinasadyang unti-unting mahulog ang damdamin ko sa taong hindi iba sa asawa ko. Isa nga pala akong guro sa isang pampublikong paaralan. Habang nasa ibang bansa si Brian, pansamantala muna akong nanirahan sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ko napagtanto na hindi pala madaling malayo sa taong mahal mo. Mahirap labanan ang lungkot, lalo na sa mga pagkakataong pagod na pagod ako mula sa eskwelahan. Pag-uwi ko, sa halip na mainit na yakap at masayang kumustahan ang sasalubong sa akin, ang katahimikan ng 4 na sulok ng aking silid ang tanging kasama ko. Ang mga lesson plan at tambak na papel na dapat itama ay tila nagiging saksi sa bawat buntong hininga ko. Kaya naman, may mga gabi na kahit anong pilit kong maging matatag para sa aking mga estudyante, pagdating sa bahay, doon ko nararamdaman ang bigat ng pag-iisa. Bilang isang guro, alam kong kailangan kong laging masigla at nakangiti sa harap ng aking mga estudyante. Dahil responsibilidad kong magbigay ng lakas sa kanila araw-araw. Pero pagdating ko sa bahay, doon ko lang nararamdaman ang pagod. Biglang nagbabago ang paligid. Mula sa maingay na silid-aralan, uuwi ako sa isang bahay na tila isang tahimik at malamig na kuweba. Tuwing umaga, maaga akong gumigising para maghanda. Sinisiguro kong maayos ang aking suot at laging may baon na mahabang pasensya para sa aking mga estudyante. Sa harap ng mga kapwa kong guro at ng mga magulang, ako ang larawan ng isang babaeng matatag, maayos at tila walang problema sa buhay. Pero sa likod ng mga ngiting yon, may mga gabing pakiramdam ko ay ako na lang ang mag-isa sa mundo. Sabi nila, maswerte daw ako dahil maraming pangarap ang asawa ko para sa aming pamilya. Well, sa puntong yon ay wala naman akong masasabi sa kanya. Sapagkat mabait, responsable, at mataas talaga ang pangarap niya para sa future naming mag-asawa. Bukod doon, wala rin itong bisyo. Kaya ang tanging problema lang naming dalawa ay ang pagkawala niya. Dahil sa tuwing may kontrata siya, umaabot ng ilang taon ang binibilang ko bago ko siya muling makita at mahawakan. Kaya naman sa loob ng 2 taon naming kasal, ang lambing namin ay nauwi na lang sa screen ng cellphone.
Ang kamusta ay sa chat na lang. At ang yakap ay sa video call na lang idinaraan. Sa tagal ng ganitong setup, parang nasanay na rin kami na magkalayo. Kahit na ang totoo ay unti-unti na itong kumakain sa akin. Wala pa kaming anak ni Brian. Gusto ko na nga sanang magkapamilya. Pero sabi niya, maghintay muna tayo, mahal, kapag mas handa na tayo. Mas maganda kasi kung may sarili na tayong bahay at sapat na ipon, di ba? At dahil mahal ko siya, naintindihan ko ang planong yun ni Brian. Sapagkat alam kong para rin naman sa ikabubuti yon ng aming pamilya. Para naman mas makatipid at makapag-ipon, doon muna kami pansamantalang tumira sa bahay ng mga magulang niya. Kaya ang simula ng buhay mag-asawa ko ay hindi sa sarili naming tahanan, kundi sa piling ng kanyang pamilya. Wala naman akong masasabi sa kanyang mga magulang, sapagkat parehong mabait ang mga ito. At katulad ni Brian, ay anak din ang turing nila sa akin. Kaya naman, panatag din ang loob kong naiiwan sa bahay nila. Dahil alam kong hindi na rin iba ang tingin nila sa akin. Habang wala si Brian, 3 lang kaming naiiwan sa bahay. Ako, ang biyanan kong si Tatay Berto at ang asawa niyang si Nanay Celia. Nag-iisa lang kasing anak si Brian. Dahil hirap daw magbuntis noon si Nanay Celia. Ngunit pinata pa lang noon si Brian nang ma-stroke na si Nanay Celia. Kaya naman iyon rin ang naging dahilan kung bakit mas ninais nitong sa ibang bansa magtrabaho. Mabait at tahimik lang si Nanay. Madalas siyang nakaupo sa kanyang wheelchair at nakapwesto sa tabi ng bintana habang nanonood o nagdarasal. Kapag nasa bahay naman ako, palagi ko rin siyang sinasamahan. Nang sa ganon ay kahit papano ay may nakakausap siya. Sa kabila ng katahimikan ng bahay na yon, madalas ay kaming dalawa lang ni Tatay Berto ang magkaharap. Si Tatay Berto ay nasa 60 na ang edad, pero matikas pa rin ang tindig. Sanay siya sa mabigat na trabaho at responsibilidad. Tahimik din siyang tao. Hindi siya palautos. Lalo na't hindi siya nakikialam sa amin ni Brian. Bukod doon, ay hindi rin siya umaasa sa sweldo naming mag-asawa. Dahil kahit ganun na ang edad niya, ay may sarili rin siyang pinagkakakitaan. Doon ako unang humanga sa kanya. Hinangaan ko ang pagiging maayos at responsable niya. Lalo na sa paraan ng pag-aalaga niya kay Nanay Celia. Mahinahon kasi siya at kailanman ay hindi ko narinig na nagreklamo siya sa kanyang sitwasyon. Kahit pa nga ang totoo, ay ramdam ko kung minsan na nahihirapan din siya. Sa kabila ng pagkawala ni Brian, ang biyanan kong lalaki ang naging takbuhan ko sa lahat. Siya ang kasama ko sa bawat almusal bago ako pumasok sa eskwela. At siya rin ang sumasalubong sa akin pag uwi ko sa hapon. Sa makatwid ay sa kanya ko naramdaman ang pagkalinga na dapat ay kay Brian ko nakukuha. Nung una, bilang ama lang talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero dahil sa dalas naming magkausap, ay doon na nagbago ang lahat. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan din na ang pagiging magkatuwang namin sa bahay ay lumampas na sa dapat na hangganan. Na ang atensyong hinahanap-hanap ko sa asawa ko ay sa kanyang ama ko nahanap. Nagsimula iyon nang minsang tulungan ako ni Tatay Berto sa aking project sa school. Dahil
malayo si Brian at laging tulog o nagpapahinga si Nanay Celia, kaming dalawa na lang ni Tatay Berto ang madalas magkasama sa gabi. Sa hapagkainan, doon nagsimula ang maliliit naming usapan. Nung una, paikot-ikot lang ang topic namin sa ulam o sa lagay ng kalusugan ni Nanay. Ngunit habang tumatagal, ang mga simpleng kumustahan ay nauuwi na sa mas malalalim at mas seryosong paksa na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Doon ko naramdaman na may nakikinig pala sa akin. Kapag umuuwi akong pagod mula sa pagtuturo, laging may nakahanda ng kape o simpleng merienda si Tatay Berto para sa akin. Hindi siya madaldal, pero ang presensya niya ang pumupuno sa katahimikan na iniwan ni Brian. Sa kanya ko nahanap ang katuwang na hindi ko mahanap sa asawa ko dahil sa layo ng distansya. Ang bawat pag-abot niya ng tasa at ang simpleng pagtatanong kung kumusta ang klase ay naging lunas sa aking pangungulila. Habang ang asawa ko ay abala sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa, si Tatay Berto ang naging saksi sa aking mga luha at pagod na hindi nakikita sa kabilang panig ng screen. Unti-unti, ang pagkalinga niya ay naging sandigan ko at doon nagsimulang maging masalimuot ang nararamdaman ko. Isang pagpapasalamat na humahalo sa isang uri ng paghanga na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang malakas ang ulan at brownout sa amin, hindi ako makatulog sa sobrang lamig at takot sa hulog. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig at nakita ko si Tatay sa sala. Gising pa rin at tila malalim ang iniisip. Doon kami nag-abot. Sa dilim ng bahay, doon ko na ilabas ang lahat ng lungkot ko. Ang hirap ng mag-isa, ang pangungulila kay Brian, at ang bigat ng pagiging asawa sa papel lang. Sa halip na payo naman ang ibinigay niya, isang mahigpit na yakap ang naramdaman ko. Isang yakap na hindi ko na nakuha sa asawa ko sa loob ng mahabang panahon. Doon na nga nagsimulang gumuho ang mga pader na naghihiwalay sa amin. Ang dati kong paghanga sa kanya bilang isang matatag at responsable na tao ay nauwi sa isang ugnayang hindi ko na kayang pigilan. Sa bawat haplos at bawat gabing magkasama kami, tila unti-unti kong nakakalimutan na siya ang ama ng lalaking pinangakuan ko ng katapatan. Gayunpaman, bilang asawa ng kanyang anak, pinilit ko pa rin namang labanan ang aking nararamdaman. Sapagkat alam kong ang bawat sandaling ninanakaw ko sa piling niya ay isang malaking kasalanan sa taong nagtitiwala sa akin. Alam kong sa mata ng lahat, ako ay isang asawa at isang guro na dapat ay huwara ng moralidad. Ngunit ang puso ko ay unti-unti nang nalulunod sa maling kalinga. Kaya naman, sinubukan kong ituon ang lahat ng aking atensyon sa pagtuturo sa eskwelahan. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na ang lahat ng ito ay dala lamang ng matinding pangungulila at panandaliang kahinaan. Ginawa ko ang lahat para manatiling tapat sa aking sinumpaan. Subalit dahil sa aking nalaman tungkol kay Brian, ay doon na gumuho ang huling hibla ng aking katatagan. Habang pilit kong itinatama ang buhay ko, isang katotohanan ang sumampal sa akin. Hindi lang pala ako ang naghahanap ng kalinga sa iba. Nalaman ko na si Brian, sa kabila ng lahat ng kanyang mga pangako at matatayog na pangarap, ay may binuo na palang ibang mundo roon. Isang buhay na hindi ako kasali, at isang pag-ibig na matagal na niyang ibinibigay sa iba. Halos hindi ko alam noon ang gagawin nang aksidente kong makita ang mga larawan niya na may kasamang ibang babae sa kanyang social media.
bawat pag-scroll ko, parang unti-unting nadudurog ang puso ko. Ang mga litrato na hindi dapat nilang ginagawa ay bumungad sa akin. Mga kuha na hindi lamang simpleng pagpasyal, kundi mga tagpong masyadong pamilyar at masakit panoorin. Nakita ko ang paglalapit nila. Ang mga haplos na dati ay sa akin lang at ang mga titig na nagpapatunay na hindi lang ito panandaliang pagkakaibigan. Doon ko napagtanto na habang pilit kong nilalabanan ang tukso rito sa Pilipinas dahil sa respeto sa aming sinumpaan, siya pala ay matagal nang bumitaw at lumapastangan sa aming kasal. Kaya nang sumapit ang gabi, hindi ako mapakali. Hawak ko ang cellphone habang mabilis ang tibok ng puso ko. Nang mag-ring ang video call, bumungad ang mukha ni Brian sa maliit na screen. Sino siya, Brian? Anong meron sa inyo? Diretsong tanong ko, walang paligoy-ligoy. Hindi man lang ako nag-abalang batiin siya. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagkagulat, unti-unting napalitan ito ng isang ngiting bahagyang nakakaloko. Na tila ba, huling-huli na siya pero wala siyang balak na magpaliwanag. Sino yung babaeng kasama mo sa picture? Dagdag ko, habang nanginginig ang aking boses. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa kamera. Maida, malayo ako. Tao lang din ako, naghahanap ng konting saya habang nasa gitna ng disyerto. Huwag mo nang palakihin ang maliit na bagay. Sagot niya sa isang tono na parang baliwala lang sa kanya ang lahat. Sa sandaling yon, tila may kung anong nabasag sa loob ko. Ang lahat ng pagsisikap kong magpakatapat, ang pagpigil ko sa nararamdaman ko para sa kanyang ama, at ang pagtiis ko sa lamig ng kwarto namin, lahat yon ay parang nawala ng saysay. Sa harap ng screen, nakita ko ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Pero pakiramdam ko ay isang estranghero na ang kaharap ko. Doon ko napagtanto, habang pinapatay ko ang sarili ko sa konsensya, siya pala ay malayang nagpapakasaya sa iba. Matapos ang gabing yun, ay parang may kung anong nadurog sa kaibutura ng puso ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga tanong na, ganun na lang ba ako kababa? Ganun na lang ba kadaling balewalain ang lahat ng pinagsamahan namin? Hindi ko matanggap na ang panloloko ay itinuturing lang niyang isang simpleng libangan. Walang paghingi ng tawad, walang pagsisisi, at walang pakialam sa dugong dumadaloy mula sa sugat na ginawa niya. Doon ko tuloy unang naramdaman ang totoong kahulugan ng pag-iisa. Yung kahit may asawa ka, pakiramdam mo ay wala kang kasama. Simula noon, tila may bahagi ng pagkatao ko ang tuluyang nawala. Pumapasok ako sa paaralan na parang isang robot. Nagtuturo, ngumingiti, at tumatango sa mga kapwa kong guro at estudyante. Pero alam kong wala na ang dating sigla sa aking mga mata. Pag-uwi ko sa bahay, bitbit ko ang isang uri ng pagod na hindi nakukuha sa tulog. Naging matipid ako sa salita. At tila nakalimutan ko na kung paano tumawa ng totoo. Hindi naman nakaligtas ang pagbabago kong iyon sa paningin ni Tatay Berto. Hindi siya direktang nagtatanong, pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang pag-aalala. Hanggang isang gabi, nang muli akong umuwi ng medyo huli na, nadatnan ko siyang naghihintay sa sala. Maida, ayos ka lang ba, iha? Malumanay niyang tanong. Opo, tay. Ayos lang po. Sagot ko
habang pilit na iniyaangat ang aking mga labi para sa isang pilit na ngiti. Pagod ka ba? Meron bang problema? Muli niyang tanong, bakas ang tunay na malasakit sa kanyang boses. Iling lang ang naging tugon ko dahil hindi ko na kayang magsalita. Doon ako mas lalong natakot. Natatakot ako dahil sa gitna ng aking kalungkutan, mas nararamdaman ko pa ang tunay na kalinga mula sa ama ng asawa ko, kaysa sa lalaking dapat sana ay sandigan ko. Sa bawat tanong ni Tatay Berto, unti-unting natitipag ang pader na itinayo ko para protektahan ang sarili ko. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na talaga kinaya. Pag-uwi ko galing sa eskwelahan, sinalubong ako ng matinding katahimikan sa sala, maliban sa mahinang radyo ni Tatay Berto. Nang makita ko siyang nakaupo doon, tila biglang bumuhos ang lahat ng pagod na inipon ko sa buong linggo. Hindi pa man siya nagsasalita, nagsimula nang mangilid ang mga luha ko. At nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko na naitago ang pagod at lungkot na matagal ko nang kinikimkim. Iha, halika, maupo ka muna. Malumanay niyang sabi. Huwag mo nang pilitin ang ngiting yan kung hindi mo naman kaya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng pangungusap na yon, biglang bumigay ang aking loob. Napaupo ako at dahan-dahang humilig sa mesa. Pilit na pinipigilan ang paghikbi, pero huli na. Tuluyan nang bumuhos ang aking mga luha. Luha para sa panloloko ni Brian, para sa pagod ng pagtuturo na parang robot, at para sa matinding pangungulila na tila walang katapusan. Naramdaman ko ang kanyang paglapit. At doon, sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Hindi mahigpit, ngunit sapat para maramdaman ko ang tibay at kalinga na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa sarili kong asawa. Nandito lang ako, Maida. Bulong niya. Hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng ito. Sa haplos na yon, tila huminto ang mundo. Ang kamay na yon na dapat ay simbolo ng respeto sa aking biyanan ay naging mitya ng isang pakiramdam na pilit kong kinalimutan. Doon ako mas natakot. Dahil sa halip na mailang, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na alam kong hindi dapat. Sa bawat dahan-dahang pagpisil niya sa aking kamay, unti-unting nabubura ang mukha ni Brian sa aking isipan. At napapalitan ito ng mukha ng lalaking nasa harap ko ngayon. Hanggang ang mga sumunod na sandali ay tila isang panaginip na ayaw ko nang magising. Kahit pa alam kong isa itong bangungot sa mata ng iba. Sa gitna ng dilim at nakabibinging katahimikan ng sala, habang tulog na tulog si Nanay Celia sa kanilang kwarto at pilit akong inaalon ni Tatay Berto, ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na kaba sa aking dibdib at ang bawat mabigat niyang hininga. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya na unti-unting tumutunaw sa lamig na matagal nang nananahan sa aking puso. Sa bawat haplos niya sa aking likod at sa higpit ng kanyang paghawak sa aking kamay, tila ba dahang-dahang naglalaho ang mundo sa labas. Sa mga sandaling yon, hindi ko na inisip ang tama o mali. Ang tanging mahalaga ay ang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakakakita sa aking pagod at tunay na nagpapahalaga sa akin. Ang bawat buntong hininga niya ay tila sumasabay sa aking pangungulila. Hanggang sa ang simpleng pag-alo ay naging isang ugnayang hindi ko na kayang talikuran. Ang init ng kanyang palad ay gumapang mula sa aking kamay hanggang sa aking pisngi.
Dahang-dahang pinupunasan ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Sa halip namang lumayo, mas lalo akong lumapit. Nang maramdaman ko ang init ng paghaplos ng kamay ni Tatay Berto, doon na tuluyang nawala ang lahat ng aking alinlangan. Ang respeto na dati ay nagsisilbing matayog na pader sa pagitan namin ay unti-unting natunaw sa tindi ng aming nararamdaman. Sa mga sandaling yon, hindi na namin kailangang magsalita. Ang bawat sulyap na puno ng pangungulila at ang bawat hawak na puno ng kalinga ay sapat na para aminin na pareho kaming naghahanap ng mapagsisilungan mula sa aming sariling mga lungkot. Kaya nung gabing iyon, tila tumikil ang mundo sa loob ng aming tahanan. Ang bawat haplos niya ay naging gamot sa sugat na iniwan ni Brian. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalong lumalabo ang hangganan ng tama at mali. Sa gitna ng madilim na sala, tila nawala ng saysay ang lahat ng salita. Ang bawat buntong hininga ni Tatay Berto ay sumasabay sa mabilis ng pagtibok ng aking puso. Sa puntong yon, hindi na lang pag-alo ang kanyang mga haplos. Bawat dampi ng kanyang mainit na palad sa aking balat ay nagdadala ng mensaheng matagal ko nang kinauuhawan. Ang pakiramdam na ako ay mahalaga, na ako ay nakikita. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. At sa halip na umiwas, mas lalo akong sumandal sa kanyang mga bisig. Ang bango ng kanyang pagkalinga ay tila naging gamot sa malalim na sugat na iniwan ni Brian. Doon, sa ibabaw ng sofa na saksi sa aking maraming gabi ng pag-iyak, tuluyan ng gumuho ang huling pader ng aking pag-aalinlangan. Ang aming mga paghinga ay naging iisa sa gitna ng katahimikan. Sa bawat haplos at bawat galaw, unti-unting nabura ang anino ng pagiging guro ko at ang pagiging biyanan niya. Ang tanging natira ay 2 taong naghahanap ng init sa gitna ng malamig na realidad. Sa gabing iyon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking pagod, ang aking lungkot, at ang aking pagkatao sa lalaking nagparamdam sa akin na hindi ako kailanman mag-iisa. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagtalikod sa lahat ng tama. Kaya naman sa loob ng bahay na yon, na dati ay tila kuweba sa sobrang tahimik, may isang ugnayang nabuo. Isang ugnayang binuo sa pagkakasala, ngunit nagbigay sa akin ng buhay na matagal nang nawala. Habang magkasama kami, unti-unting naglalaho ang anino ni Brian. Ang sakit ng kanyang panloloko ay natabunan ng bawat haplos ng kanyang ama. Kinabukasan, pag-uwi ko galing sa eskwelahan, sinalubong ako ng isang uri ng katahimikan na nakabibingi. Nakaupo si Tatay Berto sa hapagkainan. Hindi kumakain. Nakatitig lang sa basong nasa harap niya. Dahan-dahan akong lumapit at naupo sa tapat niya. Wala nang nag-abalang magbukas ng radyo o TV. Ang tanging naririnig ay ang aming sariling paghinga. Maida, panimula niya. Ang boses niya ay malalim at tila may dalang pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Huminga ko ng malalim. Pilit na pinatitigas ang aking kalooban. Alam ko po, Tay. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. At nakita ko doon ang isang matinding pag-uusig ng budhi. Mali ito. Alam nating dalawa na mali ito. Anak ko si Brian. Asawa mo siya. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung hahayaan ko pa tong lumalim. Hindi na dapat maulit ang nangyari kagabi. Yumuko ako dahil hindi ko kayang salubungin ang kanyang tingin. Natatakot lang naman ako, Tay. Sa sobrang pangungulila ko,
sa sakit na nalaman ko tungkol kay Brian, dun ako naging mahina. Ay niya ako sa kanya. Patawarin mo rin ako, Iha. Muli niyang sabi, at sa pagkakataong ito ay naramdaman ko ang tunay na pagsisisi sa kanyang tono. Dapat ako ang nagsilbing gabay mo, hindi ang naging dahilan ng panibago mong pagkakasala. Simula ngayon, ibabalik natin ang lahat sa dati. Para na rin sa ikabubuti nating lahat at para na rin sa respeto natin kay Brian, gaano man siya nagkulang sa'yo. Tumango ako ng dahan-dahan. Kahit na sa loob-loob ko ay alam kong may nabago na sa amin na hindi na maibabalik sa dati. Ang dating tayo ay namatay na sa gabing yon sa sala. At ang natira na lang ay ang pilit na pagtatago ng isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Sa mga sumunod na araw, naging parang mga estranghero kami sa loob ng sarili naming bahay. Ang kusinang dati ay puno ng init ay naging malamig at puno ng iwasan. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, mabilis kaming yumuyuko. Kapag nag-aabot ng ulam, tinitiyak naming hindi magdidikit ang aming mga balat. Ang katahimikan ay hindi nakalinga. Ito ay naging parang parusa. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-uwi ni Brian galing sa ibang bansa. Nakatayo kami ni Tatay Berto sa airport. Naghihintay sa paglabas niya. Nang makita ko si Brian na kumakaway mula sa malayo, laking gulat ko na hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang malalim na awa. Awa para sa aming tatlo. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na dati ay hinahanap-hanap ko, pero ngayon ay tila isang mabigat na kadena. "Namiss kita, Maida." Pulong niya sa tenga ko. Lumingin siya sa kanyang ama at yumakap din. "Salamat, Tay, sa pag-aalaga kay Maida habang wala ako." Nagtagpo ang aming mga mata ni Tatay Berto sa ibabaw ng balikat ni Brian. Walang kumislap na pagnanasa, kundi isang matinding lungkot at isang lihim na kasunduan. Sa sulyap na yon, alam naming pareho na ang aming pagkakasala ay magiging isang multong mananatili sa anino ng aming tahanan habang buhay. Pinili kong manatili kay Brian. Hindi dahil sa napatawad ko na ang kanyang panloloko, kundi dahil iyon ang tama sa mata ng mundo. At si Tatay Berto, nanatili siyang haligi ng tahanan. Tahimik, kagalang-galang at laging nakatingin sa malayo. Tuwing gabi, habang katabi ko si Brian sa pagtulog, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng kwarto. Pero natutunan ko nang yakapin ang katahimikan. Ang lihim namin ni Tatay Berto ay ibinaon namin ng malalim sa ilalim ng mga pundasyon ng bahay na yon. Isang kwento ng dalawang taong naghanap ng init sa maling panahon, na ngayon ay kailangang mabuhay sa lamig ng katotohanang ang pinakamalalim na sugat ay ang mga hindi kailanman pwedeng ipaliwanag.